Aloja POV. Pauwi na ako ng kondo, kamusta na kaya yung babaeng buntis? Speaking of buntis, naalala ko yung lalaking gustong makipagkita sakin. May kikibalita na lang ako dito. Nasa taxi na ako kaya tinext ko na lang ito, kung saang place kami magkikita. Doon na lang siguro malapit sa kondo, balak ko kasing maligo muna bago makipagkita dito. Nasukahan kasi ako ni Baby Zombie kanina. Hindi naman maganda kung haharap ako ng ganito. Pagdating ko ng kondo, surprise! Sigaw ng pamilyar na boses. Napalunok ako nang makita ang parents ni Olive. Tita, tito, nauutol na tawag ko sa dalawa. Agad na sinalubong ako ng yakap ni Tita Olivia. Pasensya na iha kung nagulat ka namin. Itong si Olivia kasi nag-mall kanina, malapit lang dito sa place mo, kaya dumaan na kami. Wika ni Tito Vera. Naku po pasensya na, kanina pa po ba kayo? Nanggaling po kasi ako sa tita ko. Nahihiyang wika ko sa mag-asawa. Naku iha hindi naman, medyo kadarating lang namin. Papunta na din si Olive dito. Nag-grocery na din kami para sayo. Nag-order na din kami ng foods, para sabay-sabay na tayong mag-dinner dito. Wika ni tita kaya mas lalong nahiya ako. Naku po nag-abala pa talaga kayo. Teka lang po at magbibihis muna ako. Wika ko sa mag-asawa, at dumiretso na ako ng kwarto. Agad ko namang tinawagan si Olive. Olive, sigaw ko dito. Hindi ako bingilodia. Inis na wika nito sa kabilang linya. Nasaan ka na ba? Bakit hindi mo sinabi agad na pupunta ang parents mo dito sa kondo? Just me hindi ako prepared. Inis na wika ko dito. Sorry na agad, ako din nabigla. Tumawag sila nung nandyan na sila sa kondo. Wala na akong nagawa, kundi ibigay ang password, dahil kanina pa daw sila doorbell ng doorbell. Paliwanag nito sa kabilang linya. Ay nako, bilasan mo na lang, kakainis ka talaga. Inis na wika ko at padabog na pinatay ang call. Just me, masisiraan ako ng ulo sa pamilyang ito. Bakit pa kasi ako pumayag sa setup na ta? Nako Olive masasabunutan talaga kita. Rodrigo POV. Mula nang makausap ko si Aloja, ay hindi na nawala sa mata ko ang cellphone ko. Kailangang masagot ko agad ang tawag nito. Hindi na ako makapaghintay na magkita kami. Sir nandyan po si Miss Charmaine, wika ni Froy na secretary ko. Sinabihan ko si Froy na huwag tumanggap ng kahit na anong clients ngayon, dahil may importante akong call na hinihintay. Sige papasukin mo. Sagot ko dito. What's bring you here Miss Crimson? Tanong ko habang hindi inaalis ang tingin sa CP ko. Gusto ko lang magpasalamat dahil hindi mo tinangihan si Dad na samahan ako sa Korea. Wika nito at agad na pamwesto sa likod ko. Hinimas-himas pa nito ang shoulder ko. Bakit hindi ka nalang kasi pumayag na pakasalan ako Reg? Tulungan mo akong patakbuhin ang company ni Dad. Wika nito habang nilalaro ang kwelyo ng polo ko. Nanliit ang mata ko nang gumapang ang kamay nito, papunta sa dibdib ko kaya agad ko tong pinigilan. Mas mabuti pang umalis ka na Charmaine, habang nagtitimpi pa ako. Kalmado na wika ko. Nagtitimpi, sige lang Reg, hindi mo na ba mapigilan ang sarili mo? Bulong nito sa tenga ko. Mukhang iba ang nasa isip ni Charmaine. Sa tingin niya ba naakit ako sa ginagawa niya? Kahit na maghubad pa siya sa harapan ko, hinding-hindi ako madadala sa pang-aakit niya. Umalis ka na, dahil pag napikan ako sayo, baka mag-isa ka na lang pumunta ng Korea sa bakasyon mo. Wika nito na ikinagulat niya. Yung totoo Reg, bakla ka ba? Bakit lagi mo na lang ako tinatangihan? Sigaw nito sakin, at padabog na pamwesto sa harapan ko. Tiningnan ko ito sa kanyang mga mata. Galit na galit itong nakatitig sakin. Kasalanan ko bang wala kang dating sakin? Sorry Charmaine, pero matagal nang may nagmamay-ari sa puso ko. Wika ko dito at tiningnan din ito sa mga mata niya, na walang emosyon. Wala akong pakialam kung masaktan ko ang damdamin niya. Ayoko kasi na umasa siya sa wala, lalo na at magkikita na ulit kami ni Aloja. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya papakawalan, pagsisihan mong tinangihan mo ang tulad ko. Inis na wika nito at padabog na lumabas ng office ko. Napabuntong hininga ako, at muling tiningnan ang cellphone ko. Wala man lang siya sa katiting ni Aloja. Titig pa lang sakin ni Aloja nadadala na ako. Hindi na talaga ako makapaghintay na magkita kami. Biglang nag-vibrate ang phone ko.
Bigla akong napangiti nang maka-receive ako ng message mula kay Alodja. Sorry sir kung ngayon lang ako nakapag-text. Meet me na lang po sa Grid Restaurant before 7 p.m. Message nito kaya dali-dali akong napatayo sa office ko. Pwede ka nang umuwi Froy, may importante lang akong i-meet na tao. Nakangiting wika ko sa secretary ko, nang madaanan ko sa table niya. Pagdating sa bahay ay agad akong naligo. Natagalan naman ako sa pagpili ng susuotan. Ano bang dapat kong suotin? Gusto ko maging maayos sa mata ni Alodja. Yung para bang ako lang yung pinakagwapong lalaki sa paningin niya. Nakakapraning. Nang makapili na ako ng susuotan, ay nag-spray ako ng pabangong ginamit ko, nung gabing may nangyari sa amin. Tiningnan ko ang relo ko at 6 p.m. na. Kailangang mauna ako sa venue namin. Baka kasi mainip ito at umalis. Paglabas ko ng kwarto, ay nakasalubong ko si mom. Teka, mukhang may date ata ang anak ko ah. Nakangiting wika ni mom sakin. Opo, makikipagkita po ako kay Alodja. Nakangiting sagot ko dito. Talaga ba anak? Salamat naman sa Diyos at magkikita na ulit kayo. Balitaan mo agad ako ha, gusto ko nang makilala ang babaeng bumihag sa puso ng anak ko. Nakangiting wika ni mom sabay tapik sa braso ko. Sige mom, soon makikilala mo rin siya. Nakangiting wika ko dito. Sige anak, mag-iingat ka. Enjoy sa date nyo. Wika nito at kumaway pa sakin, paglabas ko ng kondo. Alodja POV. Huwag ka nang umalis dito sa kondo iha. Mas makakatipid kung dito ka na lang magstay. Mahirap mang upahan. Wika ng dad ni Olive. Naku po tito, medyo malayo po kasi itong location sa bahay ng tita ko. Gusto ko po kasi yung malapit lang sa kanila, para palagi po akong nakakabisita sa kanila. Pagdadahilan ko dito. Oo nga Claudia, para anytime ay mabisita ka namin dito. Dagdag ni Tita Olivia. Just me naman, talagang kailangan ko ng lumipat, dahil masisira ang ulo ko sa kanila. Dad, Mom, hayaan na lang po natin si Claudia magdesisyon. Baka sabihin niya pinangungunahan natin siya sa mga plano niya sa buhay. Wika ni Olive. Salamat naman at may matino itong nasabi. Gusto lang kasi namin na mapaganda ang sitwasyon mo. Magtrabaho ka na lang kasi sa company namin. Mas mag-enjoy ka dun dahil nandun si Olive. Mababantayan nyo ang isa't isa, muling wika ni Tito Vera. Dad, hindi naman pwede na yung gusto nyo ang masusunod. Siyempre kailangan nating alamin kung ano ba ang gusto ni Claudia, kung saan siya magiging masaya. Dad, Mom, bago pa lang kami ni Claudia. Huwag natin siya pangunahan sa mga desisyon niya. Wika muli ni Olive. Bigla namang nanahimik yung mag-asawa. Nakahinga ako dahil sa sinabi ni Olive. Pasensya ka na Claudia kung pinapangunahan ka namin ah. Huwag sana sumama ang loob mo. Wika ni Tita Olivia at hinawakan pa nito ang kamay ko. Naiintindihan ko naman po yun. Hayaan nyo po at pag-iisipan ko ang offer nyo sakin. Nakangiting sagot ko. Sige iha, magsabi ka lang samin. Huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong samin. Wika naman ni Tito Vera. Opo, maraming salamat po. Sagot ko dito. After dinner ay umalis na sila. Magliligpit na sana ako ng pinagkainan namin, nang maalala ko na may lakad nga pala ako. Patay, siguradong kanina pa itong naghihintay. Dali-dali akong pumunta sa kwarto para i-check ang phone ko. Napahampas ako sa noo ko nang makitang 8:30 p.m. na. Nakauwi na kaya ito? Malamang oo, 1.5 oras ba naman akong walang update dito. Nakakahiya, ako pa naman ang nagpapunta sa kanya doon. Kumuha ako ng blazer jacket, at nagmadali nang lumabas ng kondo. Sana lang ay nandun pa siya. Habang nagmamadali ako sa paglalakad, muli kong dinial ang number nito. Ring lang ng ring ang phone nito, at hindi sumasagot. Pagdating ko sa venue na sinabi ko sa kanya, wala ng customer dito, dahil nagliligpit na ang mga staff para magsarado. Muli kong dinial ang number nito. Nakakahiya talaga, sana lang ay hindi ito galit sakin. Gusto ko lang humingi ng apologize dahil sa nangyari. Natigilan ako sa paglalakad, nang sumagot na ito sa call ko. Sir pasensya na po, nagkaroon kasi ako ng emergency sa bahay, kaya. Okay lang yun Alodja, wika nito, kaya nang laki ang mga mata ko. Parang na-stop yung panga ko, dahil hindi ko magawang itikom ang bibig ko.
Pamilyar kasi ang boses nito sakin. Kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ako. Muling wika nito sa kabilang linya. Hindi ako pwedeng magkamali. This time hindi na kita papakawalan. At sana huwag mo na akong tagwan. Wika nito na parabang ang lapit-lapit niya lang sakin. Pinatay nito ang call, kaya nagpanik na ako. Pagtalikod ko, doon na tumigil ang mundo ko. Reg, nauutal na tawag ko nang makita ito. Hindi ako maaring magkamali, yung boses niya, yung pagtawag niya sa pangalan ko. Kahit ito ang unang beses na tinawag niya ako sa totoong pangalan ko. Alam kong siya yun. Nagsimula na itong lumapit sakin. Hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. Wala na talaga akong kawala. Nang makalapit na ito sakin, ay agad niya akong niyakap. Yung yakap na puno ng pagkasabik. Yung yakap ng isang taong nangungulila. Isang taon kitang hinanap, Alodia. Isang taon mong pinahirapan ang puso't isip ko. Kaya ngayon hindi na kita papakawalan. Wika nito na parabang iiyak na. Hindi ko na alam ang sasabihin or gagawin. Pero yung kamay ko, kusa na lang din na yamakap dito. Sorry Reg, nauutal na wika ko dito, kasabay ang pagtulon ng mga luha ko. Bakit ganito, bakit sa isang iglap ay nawala lahat ng pangamba ko? Nawala yung bigat na dinadala ko, simula nung gabing sinuko ko sa kanya ang lahat. Yung pangamba, takot, pangungulila, lahat ng mga negatibong pakiramdam ko noon, ay naglaho sa isang yakap niya. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sakin. Yung yakap na tamang-tama lang sa pakiramdam ko. Pakiramdam ko nakalaya ako, siguro dahil sa pagtakas ko sa nakaraan. Sa pag-iwas at pagtago sa kanya. Na-overcome ko na yung takot, at pangamba sa muli naming paghaharap. I feel relief this time. Ito na ba ang magandang simula for us? Hay, bahala na nga. Ayoko nang mag-isip ng negative. Gusto ko na ng normal na buhay. Yung walang tinatagwan at tinatakasan. Alodia POV. Nakasakay ako ngayon sa kotse ni Reg, hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Ni hindi kami nag-uusap sa sasakyan. I embrace myself, siguro naman hindi ulit namin gagawin yung nangyari sa amin before. Sana lang ay hindi ako magkamali ng desisyon ko. Sana lang ay hindi lang katawan ko ang habol niya sakin. Nandito na tayo. Wika niya nang tumigil kami sa tapat ng isang hotel. Napalunok naman ako, at tiningnan ito ng masama. Reg, inis na tawag ko dito. Kumunot naman ang noo nito. I know what you think at nagkakamali ka. Gusto lang kita ipakilala sa mom ko. Kalmadong wika nito, at pumasok na sa parking lot ng hotel. Huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang sarili ko. Nang makapag-park na kami, bababa na sana ito nang bigla ko siyang pigilan. Mag-usap muna tayo. Wika ko nang di ito tinitingnan. Sige, mas mabuti ngang mag-usap muna tayo. Marami akong gustong itanong sa iyo Alodia, wika nito at sabay kaming nagkatinginan. You go first. Muling wika niya. Bakit mo ba ko hinahanap? Ano ba talagang motibo mo sakin? Diretsyong tanong ko dito. Gusto kita Alodia, gustong gusto. Sapat na ba yon na dahilan para hindi mo na ako layuan? Diretsyong sagot din ito sakin. Hindi ko ini-expect na sasabihin niya yon. Ako gusto niya. Pero bakit ako? Anong dahilan? Nagpapatawa ka ba Reg? Bayar ang babae lang ako pa talaga ang nagustuhan mo. Wika ko dito na medyo nilalait ang taste niya. Dahil iba ka, dahil ikaw lang ulit ang nagparamdam nito sakin. Wika nito at dahan-daw ang kinuha ang kanang kamay ko. Tinapat niya ito sa dibdib niya. Ramdam na ramdam ko ang pagpintig ng puso niya. Tulad niya, mabilis din ang tibok ng puso ko ngayon. Kinakabahan ako sa totoo lang, pero masaya yung puso ko na kasama ko siya ngayon. Hindi pa ba sapat na dahilan yun Alodia? Hindi pa ba sapat na dahilan na isang taon akong nagtiis, para hanapin ka? Muling wika nito, kaya napatingin ako sa mga mata niya. Yung mga mata niya na persigido. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Nakikita ko yon sa mga mata niya. Pero paano kung nagkakamali ka lang Reg, paano kung hindi ko na nagawa pang magsalita, nang bigla na lang lamapat ang labi nito sa labi ko. Sa totoo lang na-miss ko ang halik niya. Kahit itanggi ko sa sarili ko, alam ko sa isip at puso ko, na miss ko ang lalaking ta. Smack lang ang naging kiss nito sakin,
pero pakiramdam ko nagstay ng matagal yung lips niya sa lips ko. Huwag mo nang pagdadahan yung nararamdaman ko sa'yo, Alodia. Hayaan mo na lang na patunayan ko to sa'yo. Huwag ka na lang din tanong ng tanong, baka hindi ako makapagtimpi at matanggalan kita ngayon mismo dito sa sasakyan. Wika nito sabay ngisi sakin. Nang laki ang mata ko dahil sa sinabi nito. Napayakap tuloy ako sa sarili ko. Bastos. Inis na sabi ko dito, pero patawa-tawa lang ito. Lumabas na ito ng kotse niya, at pinagbuksan ako ng pinto. 10 PM na, tama bang sumama ako sa kanya dito sa hotel? Paano kung niloloko niya lang ako, na ipapakilala niya ako sa mom niya? Paano kung iba talaga ang target niya? Gusto mo bang buhatin pa kita? Nakataas na kilay na tanong nito, kaya bumaba agad ako. Pakiramdam ko aatakihin ako sa puso, dahil sa lalaking ta. Nagsimula na kaming maglakad papasok ng elevator. Mas lalo kang gumanda ngayon, Alodia. Wika nito kaya bigla akong napayuko. Feeling ko ang pula-pula ng mukha ko ngayon, dahil nag-iinit ito. Kung hindi mo ko pinagtagwan ng ganun katagal. Siguro may anak na tayo ngayon, hahaha. Wika nito at ang magandang pagtawa nito ang bumalot sa loob ng elevator. Anak. Kami magkakaanak. Parang dati lang ini-imagine ko na siya ang ama ng magiging anak ko. Pero iba pala pag mismong nanggaling ito sa bibig niya. Kinuha ulit nito ang dalawang kamay ko. Feeling ko ang bagal umakyat ng elevator. Bakit ang tagal namin sa loob? Tiningnan ko si Reg, hinalikan nito ang kamay ko. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganitong moment. Sana hindi ito panaginip, kaya Alodia. Ipangako mo sakin na hinding-hindi mo na ulit ako pagtataguan. Dahil pag ginawa mo yon, baka ikabaliw ko na yon. Wika nito habang nakatingin sa mga mata ko. Parang tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Parang bigla akong nakonsensya dahil sa ginawa kong pag-iwas sa kanya. Talaga bang pinahirapan ko siya? Ako din naman nahirapan akong magtago. Isipin nyo yung para kang criminal na nagtatago sa mga pulis. Ganon yung pakiramdam ko noon. Sorry Reg, sorry kung tinagwan kita. Wala lang talaga akong mukhang may haharap sa'yo after what happened to us. Nahihiyang wika ko, kaya napayuko na lang ako. Hinawakan nito ang mukha ko, para iharap sa mukha niya kaya nagkatinginan ulit kami. Hindi mahalaga sakin ang nakaraan mo, hindi mahalaga sakin ang pera, ang mahalaga sakin ay ito. Wika nito sabay turo sa chest niya. Alam ko naman na yung nararamdaman niya, or yung tinitibok ng puso niya ang tinutukoy nito. Hindi lang talaga ako makapaniwala, na parehas lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Nung gabing isinuko ko sa kanya ang lahat, parehas lang pala kaming dalawa na may nararamdaman na sa isa't isa. Parang ang hirap paniwalaan, pero sana ay totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ito ang unang beses na magmamahal ako, at ayukong masaktan. Ayukong matulad kay mom, na hanggang sa huli ay hindi niya naranasan ang makahanap ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Inilapit na naman nito ang mukha niya sa mukha ko. Handa na akong pumikit nang biglang bumukas ang elevator. Muntik ko nang makalimutan na nasa elevator kami. Nakakahiya dahil may nag-aabang din na sasakay sa elevator. Caught in the act kaming dalawa, paano kung nag-talk on na kami? E di kitang-kita nila. Itong si Reg kasi, nadadala tuloy ako sa pinaggagawa niya. Lumabas kaming dalawa ng elevator na nangangamates ang mukha ko. Hindi ako makaget over, nakakahiya talaga. Nahihiya ka ba dahil sa nangyari kanina? Tanong nito habang sinasabayan ko siya sa paglalakad. Sinong hindi mahihiya, muntik na tayong mahuli sa akto, inis na sabi ko dito. Hahaha, masasanay ka din. Wika nito at kinuha ang kamay ko. Lumakas na naman ang tibok ng puso ko. Magkahawak kamay kami ngayon, habang papunta sa room niya. Pagdating namin sa room 21, napalunok na lang ako ng laway. Ang sabi niya ipapakilala niya ako sa mom niya. Hindi pa naman kaming dalawa, pero bakit ipapakilala niya agad ako sa mom niya? Pagpasok namin sa room niya, may sumalubong saming babae. Ngiting-ngiti itong lumapit sakin. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Finally tapos na ang paghihirap ni Reg. Wika nito habang yakap-yakap ako. Napangiti na lang ako, hindi ko akalain na sobra ko at ang napahirapan si Reg. Sorry po, tanging naging sagot ko sa mom ni Reg. Masaya ako dahil nagkita na kayo ni Reg.
Mapapanatag na ang loob ko, dahil nandyan ka na Alodia. Wika nito at hinaplos pa ang mukha ko. Pakiramdam ko kilalang kilala ako ng mama ni Reg. Para bang ang tagal niya na akong kilala. Naupo kami sa sofa ng mama ni Reg. Bigla na lang kasing nawala si Reg sa tabi ko. Nang dahil sayo, bumalik si Reg sa dati. Nakangiting wika nito. Ano po ba si Reg noon? May kasintahan kasi si Reg noon, first girlfriend niya si Zenith. Pero umalis si Zenith, mas pinili niya ang umalis kesa kay Reg. After ng break-up nila nagbago na si Reg. Wala na itong babaeng nagustuhan. Puro galit ang nasa puso niya. Until makilala ka niya. Mukhang nagayuma mo siya iha. Pabirong wika nito sakin. Ano nga bang ginawa ko kay Reg? Naalala ko nung unang gabi naming pagkikita sa club. May naramdaman din ako sa kanya, na unang beses ko lang naramdaman sa isang lalaki. Minsan lang magmahal si Reg, kaya sobra-sobra ito kong magmahal. Kaya Alodia, ikaw na ang bahala sa anak ko. Nakangiting wika nito, habang hawak-hawak ang kamay ko. Ayuko po mangako tita, special po sakin si Reg, dahil siya ang nakona sakin. Hindi ko nga rin po alam kung saan patungo tong pagkikita naming dalawa. Ang alam ko lang po ay sinusunod ko ang gusto ng puso ko. Nakangiting sagot ko dito. Ang importante nakapag-usap na kayong dalawa. Nasa sa inyo yan kung saan aabot ang magiging relasyon nyo. Ang mahalaga sinunod nyo ang puso nyo. Wika muli ng ina nito. Bumalik na si Reg, mukhang nagpalit ito ng damit pang itaas. Mas gwapo siya sa suot niyang white t-shirt. May wan ko na muna kayo iha, hinintay ko lang talaga na dumating kayo bago ako matulog. Masaya akong makilala ka sa personal. Wika nito at muli akong niyakap. Salamat po. Wika ko dito bago ito umalis. Nakasandal lang si Reg sa pader, habang nakatitig sakin. Ayukong tinatitigan niya ako, dahil feeling ko hinuhubaran niya ako. Stop looking at me, natutunaw ako. Wika ko dito kaya tumawa ito. Naglakad ito papunta sakin at naupo sa tabi ko. Anong pinag-usapan niyo ni Mom? Nakangiting tanong nito. Wala naman, saming dalawa na yon. Sagot ko dito at hindi naman na ito nang ulit about doon. Pwede bang bukas ka na lang umuwi? Tanong nito na ikinagulat ko. Pero Reg, pag-angal ko, gusto ko lang sulitin yung pagkikita natin. Baka kasi takasan mo na naman ako. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang na makasama ka ngayong magdamag. Wika nito at nakumbinsi niya agad ako. Sige, ipangako mo lang sakin na wala kang gagawing milagro sakin. Dahil pag ginawa mo yun, talagang hindi mo na ako makikita habang buhay. Seryosong wika ko dito. Promise, behave lang ako. Wika nito at tinaas pa ang dalawang kamay niya. Napangiti naman ako, dahil mukha itong bata sa inaakto niya. Sige, gusto ko din bumawi sa'yo. Dahil sa ginawa kong pagtatago sa'yo. Wika ko dito. Pero bago yan, ipagluto mo muna ako. Sa paghihintay ko sa'yo kanina, hindi na ako nakakain. Wika nito na ikinagulat ko. Sorry, halika na at ipagluluto kita. Wika ko at akmang tatayo na ako, nang bigla ako nitong hilahin sa braso. Ang ending bumagsak ako sa kanya. Nang laki na lang ang mata ko nang halikan ako nito sa labi. Reg, nauutol na tawag ko dito sa inis. Para saan yun? Akala ko ba behave ka lang? Inis na wika ko dito. Di ba sabi mo halikan? Masunurin lang ako Alodia. Tao lang ako na nasa sabik. Wika nito at ngumisi ng loko. Ang sabi ko halika na. Wika ko dito ng malinaw. Ngumiti ito ng maloko, at agad na niyakap ako. Napalunok ako dahil sa ginawa nito. Reg, may pagbabanta na tawag ko dito. Hi. Oo na, aalalayan lang kitang tumayo. Wika nito at tumayo na ng maayos. Alam ko kasing gagawa na naman ito ng kalokohan. Pagdating namin ng kusina, hinayaan niya na ako sa pagluluto. Nakaupo lang ito, habang nakalumbabo na pinagmamasdan ako. Kailan mo gustong ikasal tayo? Tanong nito kaya natigilan ako sa ginagawa ko. Kasal? Wag mo nga akong patawanin Reg. Hindi nga kita kasintahan, kasal pa kaya? Pang-asar ko dito. Naramdaman ko ang pagtayo nito. Pumwesto ito sa gilid ko, at naupo sa pasimano ng lababo. Bakit Alodia, nakikita mo pa ba ang sarili mo na ikasal sa ibang lalaki? Seryosong tanong nito sakin. Sa tingin mo ba ikaw lang ang lalaki sa buhay ko?
Pang-asar ko dito, pero wrong move pala, dahil bigla na lang sumama ang tingin nito sakin. Bakit Alodia, may iba pa ba? May kaga ba ako dyan sa puso mo? Kaya ba tinataguan mo ako? Wika nito na may halong galit at lungkot. Sira, wala. Inaasar lang kita. Nauutol pa na sagot ko dito. Totoo naman walang nagmamay-ari sa puso ko. Dahil simula nang matuto itong magmahal, siya lang at wala ng iba. Good, at kung meron man, sisiguraduhin kong sakin pa rin ang bagsak mo. Sakin ka lang Alodia, sakin lang. Wika nito kaya nagtaasan ang balahibo ko. Gusto kong kiligin sa sinabi niya, pero deep inside may takot akong nararamdaman. Paano na lang kung magbago yung nararamdaman ko para sa kanya? Paano kung masaktan ko siya?